hanggang December 30 usually. Kaya nga ang pangit talaga. Dati nakaraan may extension na nangyari. Nag-open sila for 5 days yata ng January. Kaya nga sabi ko sa inyo habang wala pa kayong review, asikasuhin nyo na. Kasi matatamaan kayo niyan ng time na kapag ka nagpa-final coaching na kayo, tapos ano yan? Hindi pa kayo nakapag-file, so mahahamper yung yung preparation ninyo. Ngayon, tinatanong nila, di ba may apat tayo na first level court? MTC, MCTC, MTCC, at saka METC. Unahin natin yung METC, pinakamadali. Mangyayari lang yan sa Metro Manila and other chartered cities, yung mga malalaki, like Metro Cebu, Metro Davao, ganyan. Kapag MTC, exclusive sa isang munisipyo. Apo, wala po dito. Hindi. MTC ang Palimbang. MTC ba? Ang MTC. Ang Palimbang ang alam ko, doon din ang Kalamansig at sa Kalibak. Hindi, MCTC yun. Oo. Circuit. Ganito. Ang alam ko lang na MTC dito sa Region 12 is wala akong alam. Ano ba? Pigkawayan? Hindi din. Parang wala akong alam na MTC. Sa ano? Sorala? Norala? Hindi. Walang MTC dyan. Ito po. Kunyari, Lambayong. Lambayong lang na kaso ang hahawakan niya exclusive. Kaya ang MTC. Okay? Ibig sabihin, lahat ng crime na nakomit sa Lambayong area, tapos ang kanyang punishment is 6 years below, matik, sa kanya lang yan. Exclusive para sa kanya. Ang MCTC, circuit yan. Ibig sabihin, maraming municipality ang hawak niya. Like Quirino. Ang Quirino kasi, kasali po dyan ang Lambayong, Lutayan, Quirino, at saka Columbio. Yan yung sa kanya. 4. Ano naman ang MTCC, sir? Ang MTCC, exclusive yan siya sa city. Ibig sabihin, that is an MTC na nasa city. Ayan, takurong lang yan. Walang ibang pwedeng kumuha dyan sa takurong, kundi residence lang din ng takurong. So, dahil clearance ang kinukuha ninyo, kung saan yung residence ninyo, doon kayo kukuha talaga. So, in case naman sa mga taga-Marayo na area, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng certificate of residency dito. For example, sa inyo, kunyari, taga-UP ka, no? So, mahirap na para sa'yo, bumalik-balik pa doon, tapos ikot ng ikot, whatever. Kadalasan, ginagawa nila, magkukuha sila ng certificate of residency dito sa Tacorong. Saan kinukuha? Barangay. Para, kapag mayroon kang certificate of residency dyan, edi, dito ka na sa Tacorong, kukuha. Ipapakita mo lang yung certificate of residency mo. Ganun lang yun siya. Okay? Hindi ko alam kung may MTC ba dito sa Region 12. Hindi ko alam kung meron. Ang Norala, nakiki-MTC yan siya sa Surala. MCTC sa Surala. Hindi ko lang alam, hindi ko ako sure. Basta ganyan kasi maliliit lang naman. Apo, ngayon, sa mga hindi pa nakakakuha, ang kailangan yung requirement sa RTC is prosecutor's clearance. Ha? MTC. Ha? Hindi. Sa Tacorong? MTC and prosecutors. Pakita nilang MTC. So, ibig sabihin, kung ganun na, dati kasi hindi ganun. Kailangan sa RTC clearance is MTC or MCTC or MTCC clearance, tapos prosecutor's clearance. So, ano gagawin nyo? Kung taga-Tacorong ka, nandyan lang sa Tacorong ang prosecutor's clearance ninyo. Nandyan sa may tabi ng CDRMC. Ng rescue. Ewan ko, nasa na sila? Hindi! Postal office. Nandun na pala sila. Yung dating COA, tama. Malapit sa jail namin. Jail namin, prosecutor, tapos MTCC, tapos kami. Ganun na yan siya. So, taga-Tacorong ka. Kung hindi ka taga-Tacorong, hindi mo dyan kukunin. Ang gagawin mo, kung ikaw ay taga-doon na area, Esperanza, Isulan, Bagumbayan, etc.,
kukunin mo sa isulan ang MTCC clearance mo. At doon nyo rin kukunin yung inyong prosecutor's clearance. Lahat ng lugar sa Sultan Kudarat, maliban sa Tacorong, kukunin yung prosecutor's clearance nyo sa isulan. Sa Kapitolyo na all. Yung sa Nara Park, yun, doon nyo kukunin. Sir, taga Tacorong ako. Madali lang Tacorong kasi nandito lahat. Nandito lahat sa Tacorong, magkakatabi pa. Ganyan gawin niya, oh. Punta kayo ng MTCC kay Judge Mamon. Opo. Sunod, punta kayo dito. Lakad lang kayo, mga 50 steps. Pak. Tabi ng mangga. Yan. Kuha kayo ng prosecutor's clearance. Balik kayo, lakad kayo ulit. Mayroong daanan dito. Daanan sa likod. RTC na yan dyan. Kaya nga, kapag nag-escort kami ng PDL, nilalakad lang namin ang korte. Hindi namin sinasakay. Opo, daan lang kami sa likod. Oh, daan na. Korte na. Tao ko, pulis. Ay, hindi kayo pwede magdaan doon sa amin. Sinisirado kasi ng PNP yan. Doon kayo dadaan sa korte banda. Ganon. Pero kung tantangan ka, sila. Sa South Cotabato naman, guys, kung taga South Cotabato kayo, kung hindi kayo taga Marbel, lahat ng prosecutor's clearance ninyo, kukunin nyo sa Hall of Justice ng Coronadal City. Kung hindi nyo alam, yun siya ay harap ng GVC na school. Liliko ka doon, maliit yung daanan. Mas may nakalagay, Hall of Justice. Diretsuhin mo lang yon. Pag may nakita ka ng malaking building, yun na yun. Hintay lang kayo kasi matagal. Hall of Justice, tapos nandun yung prosecutor's office, yung malaking building. Sino pang taga-ibang lugar dyan? Eto ang problema, oh. Magkuha ka na lang ng tol. Tanungin mo si Sir Mulato, ha. Kuha ka na lang ng residency sa Lambayong. Taga Lumabaw ka, tol? Hindi, saan? Escape in na, tol? Itanong mo si Sir, kasi marami siyang kakilala. Pwede kang dito na lang kumuha. Si Sir, kasi sabi ni Sir, kakausapin daw kayo pagkatapos nito. Sa Buanga, sir. Taga sa Buanga ka? Tinampa, taka. Pero diri na ka mo nagpuyo. Tsaba ka ano ka, tol? Tsaba? Kaintindi lang? Oo. Si. Yung lugar nilang pinaka magandang tricycle. Sambuanga. Saan sa Sambuanga? Sambuanga City? Dugay po sa Tapawa City, sir. Pero Subong is North Ina. Tricycle nyo doon, two-stroke. Two-stroke, di ba? Di ba, totoo? Sambuanga ka, tol? Pero pamilya mo nandito na? Ako lang, sir. Ay, ikaw lang. Kadalasan yan, kailangan mong kumuha talaga ng certificate of residency dito ka na lang. Ganun na lang. Saan ka nakatira dito? Ba't dito ka nag-aral? Hindi totoo nga. Ako sa auntie ko. Ayaw eh. Doon ka na sa auntie mo nagpuyo. Kung magpakuha ka kay auntie mo na diyan ka na nagatira. Ganun lang naman. Pero sa iyo, ganun din ang gawin mo siguro. Anong mga requirements ba naka-address doon? Kaya nga, ang gagawin mo, kuha ka ng residency. Na sabihin mo, hindi na ako nakatira na pa rin ako doon, yung permanent ko. Pero kasalukuyan ka nakatira sa Lambayo. Pero kausapin mo si Sir Mulato. Itanong nyo yan kay Sir Mulato, siya nakakalam yun. Wala na? Okay, sige. Start tayo. Okay. Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC, lumabas po yan. Hinanap ko talaga yan. Created po yan siya under RA Republic Act number 10. RA na lang. RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. And one of the attached agencies of the department
of Information and Communications Technology. Ang mga powers na, kayo po ang magbabasa niyan. Sige, lagi picture lang sa mga nagpipicture. Ayan. Ito naman po yung kanyang powers and functions. Ayan. So lahat po about po sa cybercrime yan, sila po talaga ang may responsibility at saka jurisdiction dyan. So perform matters related to cybercrime prevention and suppression, including but not limited to acting as the lead agency in monitoring cybercrime cases. So kadalasan, sila po talaga ang nagmo-monitor niyan. The CICC, etc. etc. Next, the National Computer Emergency Response Team or the NCERT. Sir, ba't nyo nilagay yung mga yan, sir? Nandun po kasi talaga sa mga examination questions, sa board examination. Ito naman, division lang po siya. Division po siya under the Cybersecurity Bureau of the DICT. And siya naman po ang nagre-receive, nagre-review, nagre-respond sa computer security incident reports and activities. Siyempre, in-ensure niya din ang systematic information gathering, dissemination, coordination, and collaboration among stakeholders, etc. etc. Ano yung mga core sections niya? Yung mga core sections ng the division po, ng division po. Yan. Apo. Ano yan siya? Digital forensic section, incident response section, cyber threat monitoring and information sharing section, at saka security operations center section. Apo. At ang lumabas nung nakaraan, the DOJ Office of Cybercrime. Meron din pala sila, sir? Yes, meron din po sila. Hindi lang po si DICT or Department of Information and Communications Technology, meron din po si DOJ. Si DOJ po was designated as the central authority in all matters relating to international mutual assistance and extradition for cybercrime and cyber-related matters. So, ibig sabihin po dyan, guys, ito po, under RA 10175, yan ang mayroon tayong extradition talaga. No, may extradition po talaga yan. Pero yung ginawa po ni Duterte, ewan ko ba't in-extradite siya. Yun nga yung tanong talaga. Ito po, meron po talagang batas, no? Lalong-lalo na po kapag kinumit dito sa Pilipinas, yung isang cybercrime. Act as the focal agency in formulating and implementing law enforcement investigation and prosecution strategies. Dito po, investigative lang talaga yan sila. Etong dalawa. Yan. Pero pagdating po sa prosecution, kasama po sa magiging function ni DOJ ang prosecution ng mga cybercrimes in curbing cybercrime and cyber-related offense nationwide. Ang problema, wala tayo hindi malapit ang DOJ dito sa atin. Kaya nga, hirap talaga din. So, anong ginagawa natin? Nagsusumbong tayo sa pulis. Ang problema din ng pulis ay 4 lang ang korte na pwedeng mag-issue ng cybercrime warrants. Ano nga yan? QMMP, CI, DC. Quezon City, Manila, Makati, and Pasig. Sa Visayas, Cebu City and Iloilo City. Sa Mindanao, Davao City lang at saka Cagayan de Oro City. Yun ang isa sa mga naging problema ng ating cybercrime unit ng PNP kung bakit nahihirapan sila na mag-secure ng cyber warrants. Why? Hindi po pwedeng pakialaman ang mga digital devices natin nang wala man lang warrant na in-issue ng korte. So kadalasan, magiging violation yan siya sa ating data privacy. No? Yan. Legal medicine na tayo. Ayan. Ang legal medicine po actually talaga, nasanay po kami na ito po ay parte ng forensic po. Hindi ko po maintindihan kung bakit nandito po siya. Inilipat po siya sa CDI. Sige na lang. Ang legal medicine po is a branch of medicine, no, which deals with the application of medical knowledge, no, to the purpose of law and in the administration of justice. It is sometimes interchangeably used with the forensic medicine. Kasi nga po, when we are talking about forensic, pag nilagay mo po yung forensic na word, ina-apply mo po yung knowledge ng isang bagay, which is science kadalasan,
para i-explain ang isang phenomenon doon sa ating hukuman. So for example, what is ballistics? Ballistics is the science or study of the projectile or motions of the projectile and also firearm identification. Tama? Pag sinabi mong forensic ballistic, you apply the study of ballistic in order for you to explain the issues brought before the court. Papatunayan mo sa kanya na itong baril, itong bala ay galing sa ganitong baril. Kasi nasa issue ng korte. That is legal medicine. Mga rich kid talaga itong mga to. Hinahatid ng Montero. Iba talaga. Okay. Buti na lang. Charlock. And then, it is also the application of the basic and clinical, medical, and paramedical science to elucidate legal problems. Ito lang ang tatandaan mo pala, sir. Yes, ito lang tatandaan mo. Basta may forensic that has something to do with the explanation of a particular matter before the court. No? For the administration of justice. Ngayon, sir, para hindi na kayo mahirapan, nilagay ko na din po dyan yung pinagkaiba ng legal medicine, ng forensic medicine, at saka medical jurisprudence. Actually po, wala pong pinagkaiba talaga ang pinag-uusapan natin sa legal medicine at saka forensic medicine. Ang pinagkaiba lang din talaga nila, sa legal medicine, application yun siya ng medical to legal cases. Same lang din po yan siya sa forensic medicine. Application po ng medical science, no? To elucidate legal problems. So, legal medicine and forensic medicine can be used interchangeably. Same lang po yan sila. Samantalang sa medical jurisprudence, yan po yung pinagkaiba. Ito naman po yung batas na sinusunod ng mga medical practitioner. Ito yung batas na sinusunod naman ng tinatawag natin na mga doktor. Kaya nga po, congratulate nyo naman po si Attorney Dr. Ali. Taga Kinabato, tol. Apo. Siya lang po sa kasaysayan ng Pilipinas ang naging doktor of medicine, naging abogado, at bago lang na-promote sa general. Nasa BJMP yan. Tanungin mo siya medical, alam niya. Tanungin mo siya legal, alam niya. Tanungin mo siya pagdating sa uniform service, alam niya, general. Grabe tol, no? Muslim yun. Oo, si Ma'am Ali, as in. Ang bait-bait pa. Doktor na, abogado pa, Notre Dame University graduate. General na. Maraming doktor na abogado, marami. Pero yung doktor na, abogado pa, general pa. Kung yung Muslim makakita, ababa. Ang taas-taas na nung saranggola ko, sabi niya, ababa. Punta ka na, ang taas-taas na, ababa gyapon. Ababa, mahambaga ba na? Ababa. Ano ang pinagkaiba ng isang ordinaryong doktor at isang medical jurist? Yan. Pinagkaiba. Yung ordinary na doktor, sasabihin niya lang yan. Yung injury or disease, tinitignan niya para gamutin niya. Yes. At masaya siya dyan. Diba? Pag medyo malala yung sakit mo, mas malaki yung bayad mo. Di ba ganyan? Yes po. Sa kanya naman, hahanapin niya bakit nagkaroon ka ng ganyan. Yun, si medical jurist. Sees injury or disease in the point of view of the cause. Okay. Sino ang pinakamagaling dito na pathologist sa Pilipinas? Fortun. Yung kapatid nila Siegfried, yung nasa NBI. Yung tinanong ba naman ni Tol? Tinanong ni Franz Castro, boba? Tatanungin niya,
Pag inotopsy ba daw, malalaman mo doon kung intentional or unintentional yung pagka-injury or pagkapatay niya. So nung inotopsy mo, makikita mo doon, sasabihin nung heart mo, intentional yun ha. Tapos sasabihin, ay hindi niya sinasadya. Ay kalokohan ka. Ang science, malalaman niya lang kung anong naging cause ng kamatayan mo. Pero yung sasabihin mo doon kung intentional, tapos sasabihin naman nung isang kabilang organ mo, yung pulis, unintentional yun. O sasabihin niya doon, nanlaban ako. Ganon? Walang ganon. No, alam niya lang yung cause. Pero as to the intentional or unintentional po yung crime, hindi po yan masasagot ng science. No, hindi po yan masasagot ng science. Next. The purpose is to arrive at a definite diagnosis or treatment. No, tingnan ko, ano ba yan? Ay, masyadong malalim yung ubo mo. No? Green gid ang badlo mo. No? Pneumonia yan eh. Di ba? Pagkaon mo sa pato. The purpose is to include those bodily lesions in his report and testify in court. Ilalagay niya yan, guys. Kaya mapapansin nyo, guys, kapag doktor na pathologist ang nag-testify sa court, meron po yan siyang diagram ng tao. Ilalagay niya po doon yung mga sugat. And then, i-explain niya po yan doon sa korte. Okay. Ito po ay galing sa isang ganitong object, ganito ganyan. Ang doktor na ordinary, wala siyang pakialam. Basta ang alam niya lang, dapat magamot ko yan. Yun po yung pinagkaiba ng pathologist at saka dito. Then, minor or trivial injuries are ignored. Yes. Kunyari, nabunalan ka dire. May arasang dako nga pasa or sugat. Tapos may mga bruises ka pa, may mga gasgas ka pa. Hindi na yan ang pakialaman. Samantalang si medical jurist, lahat i-record niya. No? All bodily injuries, even if they are small or minor, kasi kasali po yan sa count. No? Kasali po yan sa count ng injury na natamo ng isang tao. And that is about pinagkaiba nilang dalawa. Death. What is death? Apo. Death is the termination of life. Death is the absence of life in a living matter. And it is the complete cessation, paghinto ng tatlong vital organs or system ng ating katawan. Ano po yung mga yon? Ano po yung mga yon? Respiratory, cardiac, and central nervous system. Pag wala ka ng hinga, pwede mong ma-indicate na tao patay na. Pag wala ng pulso, pwede mong indicate yung tao na patay na. At pag wala na po yung nag-function yung sensitivity niya, masasabi mong patay na rin yung tao. Okay? Yun lang. Ang pinagkaiba ng death tsaka dying. Death, tapos na. Diba? Dying, continuing process. No, mamamatay ka pa lang. Mamamatay ka pa lang. Minsan ang kamatayan ng tao dahil din sa sobrang takot mo. Pero kung maniwala kang mabuhay ka talaga niyan, tol. Katulad ng Muslim nun sa amin sa jail. Hindi nagagaling, tol. Produkto ng konsehan ng droga. Nagtiyok-tiyok siya ba? Ngayon, nabaril siya. Tamaan yung paa niya. Mabulok na yung paa niya, tol. 3 months na siya sa 3 months na siya sa kulungan. Hindi pa rin gumagaling. Tapos, ipapaputol na daw hanggang dito, sagad. Sabi ng doktor. Yung isang kasama namin, Ilonggo, taga Marbel, suplado man do. Hindi niya na gusto magbantay sa ospital ba? Kay kapoy, gitman. Ang ginawa niya, hinila niya. Labas na tayo. Sa ospital. No? Labas na tayo. Ninila niya, pinunta niya sa jail. Naku po, dun pa gumaling. Doon pa gumaling. Bakit? Wala mang mag-agalaga sa kanya. Wala mag-agalaga sa kanya. Mindset niya, mabuhay pa man. Di buhay siya. Ano niya? Yes. Minsan din isa, mamamatay na TV. Nasa gilid na lang ng selda. Gaganon-ganon na ba? Hindi nakaginawa, balaw. Pero hindi niya gusto mapatay. Buhay.
Samantalang yung ang lakas-lakas, nasa ospital, hinospital lang, nalaman lang yung sakit niya, namatay. So nakadepende yung tao, sa tao kung mamamatay siya or hindi. Oo. Kinds of death. Para na ang mga kinds of death. Of course, alangan naman hindi yan naturo sa inyo. Somatic, molecular, at saka apparent death or state of suspended animation. Kadalasan guys, hindi nila nilalagay ito. Etong nilalagay nila. Eh di, hindi naman death yan. Apo. Ano yan siya? Somatic death or clinical death, wala na lahat. No? Yung tatlong functions natin na brain, heart, at saka lungs, which is the three main organs ng tao para mabuhay, wala na. Somatic or clinical death. Pero buhay pang mga cells mo dyan. Yes po, buhay pang mga cells mo dyan. Kaya nga yung ibang hospital, tinatanong agad nila yung tao na malapit ng mamatay. Kung i-donate niya ba yung mga organs niya. Kasi pwede pa yan mabenta. Ang tatlo lang na nawala dyan ng function is lungs, heart, at saka utak, ulo. Yan, molecular or cellular naman, lahat na yan. After cessation of the vital functions of the body, there is still animal life among individual cells. So this is evidenced by the presence of excitability of muscles and cilia movements and other functions of individual cells. About 3 to 6 hours later, there is death of individual cells. So pag namatay na po lahat ng cells mo dyan, kaya nga po, hindi po agad nila iniimbalsa mo yan. Kaya bakit? Buhay pa yung iba mong cells dyan. So kaya nga guys, siguro nabuhay yung patay. Kaya dahil buhay pa yung ibang cells niya. Siguro, na-pump lahat ng cells niya, no? Pag uyog-uyog sa iya, pak, nabuhay. No? Nag-appear, no? Nabuhay yung kanyang tatlong functions. And then, apparent death or state of suspended animation, hindi naman po talaga siya death. However, malaka ng consciousness or temporary cessation of the vital functions. Kadalasan yan, syncope or coma. Okay, mamaya, malalaman nyo ang pinagkaiba ng syncope at saka coma. Lahat ba ng nadisgrasya at hindi na makagising, coma ba yan? Diba yun yung sinasabi nyo, comatose? Or wrong ang ginagamit nating term. Mamaya, may intindihan nyo. Syncope versus coma. Yan ang mali ko sa board exam last time. Na naman. Napagpaliktad ko yan siya. Presumptive signs of death. Ano yung mga yan? Kung wala na po nagapitik yung heart mo, at wala na pong dumadaloy na dugo, hindi na po dumadaloy, malalaman mo yan kapag ka may pulso ka pa. So kung wala na po yun, ibig sabihin po niyan, that is a presumption that you are already dead. Okay? If there is no heart action for a period of 5 minutes, death is regarded as certain. 5 minutes. Okay? How to determine the cessation of heart and circulation? Una, palpation of the pulse and heartbeat. So, ginagawa kadalasan, pinupulsahan ka. Saan yung mga pulso mo? Dito? Dito? No, dito, pati sa paa. Apo. Sa lalaki, pati sa pitoy, may ara. Kaya nag-aana naman ako. Diba? O, may ara pa. Dire, sa tiel, dire sa pitoy kung lalaki. Apo. Sa babae, sa tinggil, alam mo na, kaptan mo. Kung magpitik-pitik pa, buhay pa yan. Okay. So alam ko na, sir. Pag pulis na ako, sir, hindi ko dito pupulsuan. Doon. Joke lang. Sunod, by auscultation or gamitan mo ng stethoscope. Yan. And then, fluoroscopic examination and ECG or electrocardiography. Sunod, cessation of respiration. Ano naman yan? Hindi ka na humihinga. Yan. A person cannot hold his breath for a period not longer than 3.5 minutes. Pero may mga kaya, yung mga swimmer, kaya nila yan. Average ang pinag-uusapan natin dito. In case of electric shock,
Respiration may cease from some time but may be restored by continuous artificial respiration. So sabi niya, kapag ikaw ay nakuryente, yes, mawawala ng bahagya yung inyong hininga. Pero pwede kang iman-umano na lagyan ng hangin. So i-oxygen ka. So how to determine? Una, upward and downward movement of the chest and abdomen. Di ba? Hindi pwedeng maghinga ka dyan guys na hindi mo nagagalaw yung tiyan mo at saka abdomen mo. Opo, tignan mo. Wala na nagahulag. No? Kung wala na nagahulag, ibig sabihin, pwede mong i-presume na matay na. Palpation of the respiratory movement by placing the palm of the hand on the chest of the abdomen. Butang mo dire. Kung nagagalaw yung kamay mo, buhay pa yan. By auscultation or stethoscope. Mirror test. Paano yung mirror test, guys? Ibutang mo ang salamin sa iyang ilong banda. Kung mag-moist na siya, matik buhi pa na, ginhawa pa na. Okay? Or feather or fiber test. Ano naman yan siya? Ilbutang mo gamon sa iyang ilong. Kisa ka rin mag-hatching pa na siya. Buhi pa na siya. Eto na tayo. Mag-start na tayo sa medyo exciting na part. Cooling of the body. Sa cooling of the body, matik guys, pag namatay ang tao, yung 37 degrees Celsius na normal na temperature, mawawala yan. Opo, syempre patay ka na eh. Mawawala na yung temperature mo. So sabi niya dyan, the cessation of the heat production of the body after death and lowered gradually to the surroundings. So the fall of the temperature may occur even before death in the following circumstances. Kahit daw hindi ka papatay, bababa na po yung iyong temperatura kapag ikaw ay may cancer, kapag ikaw ay may TB or thesis. TB po yan, TB. Ano lang ba? Mas malalang klase lang ng TB. Yan. Mga 120 inches na TB na siya. Collapse. Yan. Kapag na-collapse ka, di ba galapsi ka? Correct? So kung hindi ka mabuhi, bago ka namatay, mababa na talaga ang imong temperatura. Makita nyo guys, kung malamig yung isang tao, medyo matamlay. Kasi kailangan natin ng at least 37 degrees Celsius. Okay. Yeah. The fall of temperature of 15 to 20 degrees Fahrenheit is considered as a certain sign of death. Yan. So the body cools following death at approximately 1.5 degrees Fahrenheit per hour. Tanda na, 1.5 degrees Fahrenheit per hour ang pag-drop ng temperature pag namatay ka na. Under normal condition yan siya ha, and that is what we call 37 degrees Celsius po ang iyong temperatura. So under normal condition, no, assuming that the body's temperature at death is 98.6 degrees Fahrenheit or 37 degrees Celsius. So again 1.5 degrees, approximate lang, degrees Fahrenheit per hour ang pag-drop ng inyong temperature. Ayan yun siya. Ang tawag po dyan ay algor mortis. Sorry, di ko na nalagay. Siyempre, alam nyo naman siguro yan. The cooling of the body after death is what we call algor mortis. Yan. Masasabi mo ba siya? Makaka-determine ba siya ng time of death? Yes. Kasi kung mainit pa, bagong patay pa lang. Kung malamig na, i-compute mo ngayon, etong approximate na to. Sa pag-determine ng time of death, guys, approximate lang din naman kasi yan. Hindi naman yan siya sigurado talaga sa approximate, sa time of death niya talaga. Kaya approximate lang. Kasi approximate lang din naman yung pag-drop ng temperature. Yes. Next. Caloricity. Ano naman po ang caloricity? Baliktad sa algor mortis. Meron bang ganyan, sir? Yes. An increase of temperature due to fast, early putrefactive and chemical change in the body. Kadalasan ito guys, may mga sakit talaga na may bakterya. Naman, kung damo ka bakterya sa lawas, pag namatay ka, kaulon ka gid dayon sang bakterya.
So, ang init sang lawas sang mga bakterya, magdamo man kay kaunon ka man. Tama? So, amo na siya. It is not a sign of death. Tanda na, it is not a sign of death. Not a sign of death, not a sign of life. Sorry naman. May occur in the following conditions kung na kay cholera, tetanus, labi na ng tetanus, no? Smallpox, rheumatic fever, and liver abscess na may problema ka sa imong atay. So, aalamin din nila yan, oy, bakit patay na siya pero mainit man siya. Sobrang init niya. Eh, di baliktad sa nangyari sa algol mortis. So, ang ibig sabihin yan, kadalasan, yan ang kanyang ikinamatay. Yung kanyang sakit. Oh. Caloricity, pagtaas ng temperatura. Kabaliktaran niya, pagbaba ng temperatura, cooling of the body or algor mortis. Next, changes in the blood. Sa changes in the blood, ano naman yan siya? Meron tayong tinatawag na una, coagulation of the blood. Nagbalay nga dara. Okay? Ano nasa ilong kuman? Yung bang pares yung dinuguan, kapag ka nahanginan, di ba nagbara. The stasis of the blood due to the cessation of circulation enhances the coagulation of blood inside the blood vessel. Anong ibig sabihin yan, guys? Isipon mo wala na pressure, hindi na nagapump yung heart mo. So wala na nag-circulate. Nagpundo na karon ang imong mga dugo sa imong lawas. So ano himuon sina? Kaya siyempre magtik-ana siya. Kaya nga man, dapat tuloy-tuloy man yung daloy ng dugo mo. Opo. So dahil huminto na yung heart mo sa pagbumba, mate, ang mga dugo mo, magpundo man. So, mag-coagulate siya. Wow. So, kunyari, nag-ihaw ka sa manok, kaya ginkuha mo itong dugo niya, butang mo sa plato or bowl, napabayaan mo sang 5 minutes, uy, nag-coagulate na. Diba? Hindi nila maiintindihan. Ganyan kayo ka-technical. Yan. Next. Post-mortem lividity. At dahil po sa gravity, iyan po ay pupunta sa pinakamababang parte ng katawan na nakakontak sa ground. Kaya po magtataka ka, yung kanyang livor mortis nasa ibabaw. Ibig sabihin po yan, indication po yan na ginalaw yung bangkay pagkatapos niyang mamatay. Yes po. So ano yan siya? Ang tawag po sa kanya, post-mortem lividity, cadaveric lividity, same lang po yan siya, or post-mortem sugillation. Ang tawag po dyan na mas nakasanayan nyo is livor mortis. It is the purplish discoloration of the body after death when blood tends to pool or settle, no, in the blood vessels of the most dependent portion of the body. Wala sang for example, ang lawas mo. Tama? Ang sulod dugo mo na. Tama? Kung napatay ka, amusin na. Tama? O, di ba? Dire mag-settle ang dugo. Itong nakitaan mo, guys, ara sa babaw. Kaya nagtingka naman. So that is an indication na ginalaw yung bangkay. Nagawa natin? Yes po. Example, namatay po. Namatay po ako na nakaupo. Usually yan, ang akin pong livor mortis ay nandun sa paa. Mag-violet na siya. Hindi lang klaro kung ako mapatay kay itong man ko. Pero kung puti ka, klaro gini. No? Wala siya kung problema kung itong ka. Uy, basi buhi pa na. Naman, wala pa man nag-livor mortis. Wala na nag-livor mortis part. Naman, ano i-violet niya, mas itong pa man na. So ano na siya?
The onset is 20 to 30 minutes after death. Siyempre, wala na good nagabumba ang puso mo. And becomes fixed at approximate 8 to 12 hours. Yan ang kadalasan tanong sa exam. Oras. So, kailangan ma-familiarize nyo yan siya. Okay? 20 to 30 minutes, mag-start na. Onset. Matapos na siya, wala na ginsang mag-livor mortis, ibig sabihin, 8 to 12 hours. So, ang approximation mo is 8 to 12 hours na siyang patay if naka-livor mortis na talaga siya. Yes. Next. Kinds. May dalawa tayong kinds. Wala naggawas sa blood vessel ang dugo, hypostatic lividity. Naggawas ang dugo mo, kadalasan sila mga high blood. Kaya ang pressure niya, nabuka ang imong nga blood vessel, gumawas. Tama? Yan, tawag dyan, diffusion lividity. Outside the blood vessels in the tissues of the body. Yan ang kadalasang nagkukulay sa atin, sa balat natin. So, eto, nagbara lang. Coagulate lang gina siya. Are, naggawas gin siya sa imo nga blood vessel. Ibig sabihin, nag-leak, kumbaga pa, naglabas doon sa blood vessel mo. Ano yung blood vessel, sir? Amo na sa kung tubo ang ginagyan sa dugo mo na blood vessel. Next. Muscular. Yan. Muscular changes na po tayo. Wala pong bone changes dyan, ha? Wala. So, muscular lang. Okay. Una, primary flaccidity. Anong flaccidity? Paglambot. Okay. Pag mamatay ka, hindi ka dayon magtig-a except in certain cases. Ano yung mga certain cases na yon? Na-shock ka, na-disgrasya ka, yun. Yung classmate nyo, nag-rigor mortis agad yun. Shock, na-shock ka, na bigla ka, na-surprise ka, or it is violent ang pagkapatay sa'yo. Automatic, magtig-a kagid. Nawa ninyo? Yes. Pero, sa usual na pagkapatay ng tao, maghumok anay siya, flaccid. Diba? So kung nagkaon ka sang karne, nga nami ang pagkaluto sang tatay mo, wow, very flaccid. Okay? Yes, that's correct. Pwede mong gamitin yan. Malambot. Okay? Flaccid means malambot. Humok. Okay? Tender. Humok. Okay? Last for 3 to 4 hours after death. Mag-relax ang muscle mo. Diba? Wala ka na nagapa-tig. Okay? Kaya gani, ang explanation ko dyan dati, daw naga-gym ka lang balahaw. Dati, humok ka. Tapos, kung naga-gym-gym ka na, nagtig ka na. Pero pag mag-retire ka na, maghumok, liwat. Amo na nga pangit-pangit ang mga naga-gym part. Kaya dapat, hasta mapatay ka, ga-gym ka. Amo tatong naga-gym nga classmate nyo, tagaan nyo sang barbell kung mapatay siya. Ga-gym ka no? Tala. Yeah, next. After maglambot, magtig-a ka na. Diba? Daw fire lang na. Diba? Una, incipient stage. Sunod, may free burning stage. And sunod, magkakaroon na ng smoldering stage. Babalik din sa dati. Yan. Naglambot, tumigas. Rigor mortis. That is what we call cadaveric rigidity. Ang mga balalaki, kada buntag, garigid na. Kada buntag, kada aga, rigid na. Wow! Sabi mo, pagkakita mo, pak! Rigor mortis. Sabi mo kanya. Tama? Tama? Yan. Whole body becomes rigid due to the contraction of the muscle. Nag-relax na, magko-contract yan siya. And then, develop, hinanap ko talaga yan. Develops 2 to 6 hours after death. At tatagal po siya ng 24 to 28 hours kapag Philippines.
Kapag ka naman po, during summer, that is 36 to 48. Apo, ang itatagal niya. Opo. Doon sa amin mas matagal kasi malamig sa amin eh. So para kang na-frozen doon sa amin sa Siberia. Ito naman po yung kanyang pagkakasunod-sunod bago makompleto ang rigor mortis. Yan. Jaw. Bigas na siya. Diba? Sunod. Upper torso. 12 hours. Full body. 18 hours. And then, limpness return to body. 36 hours. Maglambot ka na liwat after 36 hours. Yan ang rigor mortis. Sorry, natanggalin mo lang. Rigor mortis. Ano naman po? Ang factors influencing, bakit po may hindi po fixed na 24 to 48 hours? Kasi nga po, may factor po na nag-i-influence sa ating onset ng rigor mortis. Kung healthy ka, late onset. Kung ikaw hindi ka healthy, damo ka sang cholesterol sa lawas, etc., etc., mas paspas ka magtiga. Okay? Age. Ito pares pala ng mantika, ahaw. Di ba ang mantika? Dali lang siya labi na mantika sang baboy. No? Kung ginpabayaan mo na, magputi na siya. So magtiga na siya. Age. For aged and newborn, mas paspas sila magtiga. Aged, tanda, newborn, bagong panganak, mas dali na sila magtiga. And then integrity of the nerves. Kapag paralyzed ka, late ang onset. Pag hindi ka paralyzed, mas paspas ang onset. Ang pag-start ng pagtiga mo. Okay. Ano naman yung mga conditions kung bakit pwede kang magtigas agad? Yan. Heat stiffening. Nangyari po yan live. Nakita po namin nung hinukay po yung lolo ni Mrs. Kay tungod daw, sa tunga panahon daw, natingalaga rin daw sila nga abuo pa ang bangkay. Kaya nga man, ang tawag sila mummification. Nang nasobrahan sang init, sang dehydration ng lawas, kay tungod sa init, hindi na siya mabulok. So kung magtig-a ka kada sa kasagaran nga heat stiffening ang reason, usually na siya, dugay ka mabulok. Kaya syempre, daw na bulad ka balahaw, na dried person ka ba? Dried person, no? Dugay ka magubak. Na heat stiffening, the hardening of the muscle due to the exposure to extreme heat. No? Example, napatay ka sa sulod sa balay nga na sunog, pero wala ka man nasunog. Diba? Then, na-dry ka, nagtiga ka na yun. Diba? Cold stiffening naman po, the hardening of the muscle due to the exposure to extreme cold temperature. Napatay ka sa snow. No? Magtiga ka na yun. No? Lain naman na siya. Frozen product ka naman. Yan. Sa kabila, na dried goods. Yung isa naman, frozen product. Nan. Ibig sabihin, bulad ka, pinakas ka dito. Dito sa heat stiffening. Ari naman isa, frozen product ka naman. Ari naman, instantaneous rigor. Or cadaveric spasm because of injury or naapektuhan ang central nervous system mo, na-shock ka, nabigla ka, pagpatay sa imo, ginbuno ka, na-shock ka, tig-a ka na yun. That is cadaveric spasm. Di ba pag nadidisgrasya tayo, kapanig-ata, kung nang kapit na madisgrasya, dahil nagkamotor ka, uy, di ba nagkapanig-a ka? Di ba? Amo man itong natabo sa ila actually. Nagkaroon sila ng instantaneous rigor. Okay. Ano naman? Una, naghumok ka. Tapos, nagtiga ka. Tapos, maghumok kaliwat. Secondary flaccidity. Characterized by the softness and flaccidity of the muscles in which no longer responds to external stimulus.
And pag naglambot ka na ulit, dyan ka na kakainin ng bakterya. And that is the onset of putrefaction. Pag sinabi mo pong putrefaction, that is decomposition. Opo, mabulok ka na sina. And it is noted about 48 hours after death, di ba? Kasi nga po, hanggang 48 hours lang po ang rigor mortis magstay. No? So, after niya, matik, maglambot ka na liwat. Next, insensibility of the body and loss of power to move. Of course. So, biskan kusi-kusion mo na, biskan tapak-tapakan mo na ang tao, hindi na gid na siya ka-react. Kaya nga man, patay na siya. No, biskan ano himuon mo sa iya, matik, hindi na gid na siya mag-react sa iyo. And then, changes in the skin or the paleness of the skin, that is pallor mortis. Yan. Di yan nasabi sa inyo, ang pallor. Yan. Pallor mortis is the paleness of the skin. No, the initial paleness of the skin that appears 15 to 30 minutes after death due to the cessation of capillary circulation caused by blood no longer flowing to the skin's surface. So, maglapsi kasi na. Okay? Pagkatapos niyan, pag naglapsi ka guys, it is not very helpful actually in determining the time of death unless the body has just been found. Kaya nga man, paspas lang magkuha. Paspas lang na maggawas ang pallor mortis, 15 to 30 minutes. So, hindi mo ma-indicate if ano oras siya namatay kasi nga, dali lang siya maggawas. And then, changes in the in and about the eye. No, ano naman yan siya? Ano na part? Lobat na Yan. Ang aton nga mata, daw mata na sang isda. No? No, isda nga mabakal sa palengke ba lang. Biskan ano mo ka, kapot sang iya nga mata, hindi na gina siya magpiyong. No? Kaya man, hindi na, insensitive na. And also, that is now your tinatawag na autolytic and autodigestive changes. Kasi guys, ang unang mabubulok talaga dyan ay ang inyong tiyan. Kasi nandyan po yung inyong mga kinain. Opo. So the decomposition or breaking down of the complex proteins into simpler components associated with the evolution of foul-smelling gases. Kung ano daw ang sabi ng mga senior namin na nagtulong dati sa Yolanda, maalala nyo sa Tacloban, ang dami daw patay doon. Kung ano daw ang baho sang namatay nga hilaga, mas sobra pa daw dito ang patay nga tao. So, imagine niyo na lang kung ano yung amoy ng patay na hilaga. Amo naman daw na ang patay nga tao. Opo. Nabulok, no, na tao. Yan. Stages of putrefaction. We have moment of death. So, sa moment of death, matik yan, the heart stops, etc., etc. Opo. And then, magbaba ang inyong temperature. Di ba? Yan na yung nangyari kanina. Pagkatapos po niyan, magkakaroon po, after 30 minutes, the skin gets purple and waxy. Tama? That is livor mortis na po yan. Tama? Yes po. Livor mortis na po yan siya. After 4 hours, yan, rigor mortis starts to set in. Mag-start na po ang inyong maglig-a ka na. Tama? And then, after 12 hours po, ang body mo is katulad na po ng temperatura ng environment. So, i-adapt niya na po yung temperature ng environment po. Yan. And then, after 3 days, yan na. Ang mga gas sa katawan mo, lalabas yan. Amo na nga maghabok ka. Kung wala ka natagpuan ha, maghabok ka. Ang mga kilikili mo na part, ang mga singit mo, ang mga tiyan mo na part, dira, magbasa-basa na sila. Opo, kay dira sila maggawas. Nan. The whole body. Para so nakitaan na mo ni Jade Gayna. Jade! Ano si Jade man? Ano si Jade? Tangina na. Sige siya ka-make up. Gayna. Ikap mo. Tunggit ka una naman. Dito si Jade. Baho ilok ka. Yawa. Bullshit. Happy ni Jade.
Kursunada ko daw tong babae. Yaks. Yan ah. Fluids leaks from, mag-leak lang ha. Pero yung sabi ko, magbasa-basa doon na part. Yan, fluid leaks from the mouth, nose, eyes, ears, and rectum, and urinary opening. After 3 weeks, matanggal lang imo nga buhok. Matanggal lang imo nga skin. No? Madali nang matanggal lahat yan, pati kukulo. Ang mga skin mo, mag-cracks na, no? Mag-burst open, gamay na lang ang mabilin dira, ubos ka na, kinain ka na. That is, kapag ka namatay ka na, hindi ka natagpuan ha. E di kapag natagpuan ka, kaya nga nilalagyan ka ng formalin para hindi pa maubos yung katawan mo. Yes po. Kaya 9 days, hindi ka gyapon maubos-ubos. Next. Special modification of putrefaction na po tayo. Ayan. Paborito din yan. Paborito. Mummification. Sir, nga wala na bulok ang tao, sir. Actually, yan po ang ginagawa nila sa mga pharaoh sa Egypt. Sa pharaoh sa Egypt, kanang putson nila sang puti. Mummies, di ba? Yes, kaya nga mummies are from mummification. Kaya buo pa din sila. Kaya nga man, i-dehydrate man na nila. Putson nila sang tela nga puti. So the dehydration of the whole body which results in the shivering and preservation of the body. Amo na siya nga, biskan, pila na katuig, dekada, buog yapon ang lawas. Kaya nga man, nabulad siya mo. Kung sa ilong ko, pag pakas mo ba, pinakas mo siya. No? Saponification or adipocere formation. Ano naman yan siya? That is, fatty tissues of the body are transformed to soft brownish white substance known as adipocere. Na kung saan, ito po ay waxy material, rancid or moldy in odor, floats in water, and dissolves in either in ether or alcohol. Yan na yan siya. And then, maceration. Softening of the tissues naman po with a fluid medium in the absence of putrefaction microorganism which is frequently in death of the fetus in uterus. Ano po yan siya? Yun bang maglapsi nga daw, alam mo yung manababad yung kamay mo sa tubig? Yung daw ano ba? Ano tawag siya naman? Ano ganun sa Ilocano naman? Basta nagkuhan ba? Nang nababad mo ba na sa tubig ang kamot mo? Tapos, di ba, hindi na siya pantay-pantay. Yan, maging ganyan. Ang tawag po doon, maceration. Yan. Magkuribat-bat ba? Magkuribat-bat. No, gano'n. And then, marbleization. Sa marbleization naman, the prominence of the superficial veins with reddish discoloration during the decomposition of the body, which develops of the both on flanks of the abdomen, root of the neck, and shoulder, and which makes the area look like marble. Ano naman na siya? Na nagabilog, no? Ang inyong mga ugat. Kadalasan yan siya, yung mga ugat mo dito sa neck. Nang pares sa nang nagakanta ba na sang taasaw, mo na. Pero, syempre, patay na ni. Nandira sila magpundo ang inyong mga manners of death. We have natural. Pag natural yan siya, that is, syempre, caused by disease or old age. Violent, that is suicidal, accidental, or homicidal naman. And then, yan, lumabas po yan sa 2021, di ko yun makalimutan. Sudden infant death syndrome, or tinatawag na crib death. Na hindi mo maintindihan kung bakit namatay. Meron po mga ganyan na cases, kahit na ano ka nang tawag dyan sa sa pagkapanganak mo, yung pumunta ka sa center, hindi, may tawag dyan newborn screening. Yan. Sa newborn screening, guys, hindi pa rin nakita. Walang nakita na gano'n, pero namatay lang siya bigla. Unexpected death of infants, usually under 6 months of age, while in apparently good health. Nagpa-newborn screening ka na,
Wala man siyang nakitaan dito nga sakit ang bata. Healthy ang bata, buyag-buyag, bigla lang napatay. Matek, crib death ang tawag sila. Apo. Ano naman yung tinatawag nyo na sudden unexplained death syndrome? Ang pinakakilala nyo dyan ay sino? Si Rico yan. Naabutan nyo ba si Rico yan o talagang matanda na kami? Rico yan. Naabutan nyo ba si Rico yan? Pero alam nyo yung nangyari sa kanya, nabangungot siya. Yan. Ang tawag po dyan is sudden unexplained nocturnal death. Ang tawag po niyan sa atin sa Pilipinas, bangungot. Ang tawag po yan sa Japan is pokuri. Yan. Sir, ba't mo nilagay yan? Kung hindi pa po nagpapalit ng questionnaires ang criminology, ang Board of Criminology, may tendency na mapili pa din yan siya. Yan. Again pero ang lumalabas dyan, pukuri ha. Pukuri. Yan. Sa Pilipinas, bangungot. Yan. Okay? Yan. Ayan, yan. Sudden death. Pero hindi healthy, man. No? Nung nasobrahan ka magkaon lao of young age seen in East Asian countries. Sa aton lang man daw na. Oo. Ang bangungot. ang bangungot. Asian lang. Ambot nga Nambiskan katulog balaki sa ahonan ng mga may sleep apnea. Yan. Nang kung maghuragok siya, may tono pa. May tono eh. May mga ganon-ganon. Tapos kisa matukan pa. Ako na. Kasagaran lalaki. Babae hindi kayo. Babae hindi kayo. Pero lalaki, pakusganay bala. Tapos kiss may harapat ang tono. Yung mga ganon-ganon. Yan. Medical legal classification of death, natural. Opo, nakamatay ka sa sakit, namatay ka sa katandaan. Violent, namatay ka po sa injury. Namatay ka po sa outside force or physical injuries. Accidental, namatay ka sa imong nga katangahan. Or negligent, yan, reckless imprudence, etc. Below 72 hours, infanticidal. Yun, sinadiscuss natin kanina, relationship, parricidal. Kung wala po doon sa lahat ng yon, homicidal. Kapag nandun po sa qualification ng Article 248 ng RPC, murder. Pinatay mo sarili mo, suicidal. Pinatay ka kasi naghihirap ka na euthanasia or mercy killing. Not legal in the Philippines, but legal in some countries. Lumabas isa. Ano yung mga countries na legal? Ang euthanasia. Yan na po. Belgium, Luxembourg, Canada, New Zealand, Spain, the Netherlands, and Colombia. Sa Pilipinas, sir, anong magiging kaso niya yan? Sige nga. Sige nga. Example. Eto siya, nagahingalo na. Brad, hindi na namon gusto nga mabudlayan. Kapatsyod ka na lang namon, ha? Patay na. Bakit murder? Yes, because of what we call, ano yan? Wala siyang kalaban-laban. He cannot defend himself or herself. So, kadalasan ng mga euthanasia cases ay murder cases po yan. Apo? Yes po. Apo. Sir, nangyayari pa rin bang euthanasia sa atin? Yes. Hindi lang natin nalalaman. Paano? Una, active euthanasia. Pag sinabi mong active euthanasia, intentional yan siya or deliberate. Example, pinayagan mo yung doktor. Actually, may nangyayaring ganyan sa Pilipinas. Hindi lang natin pinapaalam. Secret lang. Kasi si doktor lang man po ang maglalagay ng gamot. Pero dapat, siguraduhin din ni doktor na
siguraduhin niya din na pumayag yung pamilya talaga. Ano naman yung passive, guys? Yan. Absence of the application of the means to accelerate death, but the natural course of the disease is allowed to have its way to extinguish the life of a person. Paano yan siya, guys? Pobre man kami. Hindi naman kaya ipa-hospital. Antos na lang sa drasa, mapatay eh. Na actually, that is what we call passive euthanasia. No, hindi mo man lang siya pinahospital. No, hindi mo. Yan. May mga, sa mga pobre nga side, no, hindi naman natin kaya nga bayaran. Kaya imbes na mapatay ka na lang, magdugang ka pa problema, kaya nga man, dako, pabayaran mo sa hospital. So, anong ginagawa? Siya rin mismo ang nagsasabi, hindi nyo na ako ipagpa-hospital. Ulaton nyo na lang po nga mapatay. That is what we call passive euthanasia. Pero sakit na. No? Unti-unti kang mamamatay. Diba? Sa passive euthanasia, mayroon tayong dalawa. Orthothanasia at saka dystonasia. Ano naman yan siya? When an incurably ill person is allowed to die a natural death without the application of any operation or treatment procedure. Pinabayaan mo na lang siya hasta mapatay siya. No? Orthothanasia. Pag dystonasia naman, when there is an attempt to extend the life span of a person by the use of extraordinary treatments without which the patient would have died earlier. So, meron pa rin, dystonasia pa rin. Pero, pinigilan mo, dinugtungan mo pa yung kanyang buhay. Dystonasia. Next, pathological classification. Ano naman yan siya? Syncope. Ito lang po yung sinasabi ko sa inyo. Ito lang tatandaan nyo sa syncope at saka coma. Okay. Tingnan mo mabuti ha. Sa syncope po, it is a symptom complex characterized by loss of consciousness. So parang coma. Tama? Wala kang consciousness. Fall in blood pressure, fainting spell, decreased respiration, and heart rate due to sudden loss of heart action, pulmonary function, as well as arrest of the function in the brain. Kasagaran, ano na sila guys? Kadasagaran, amo na sila ang mga na-stroke. Opo. Cardiac arrest, biglaan. Nakuha ninyo? Opo. Kung ang tao bigla nawalan sang consciousness, pero nagasakit na siya, hindi mo pwedeng sabihin na syncope yun. Coma na siya. Nakuha ninyo? Opo. Pag ang tao na disgrasya, hindi nakabugtaw, coma po na siya, kay nga man, severe injury. Dire, biglaan. Pag biglaan, syncope. Kung nagasakit na siya, tapos nawala agad yung consciousness niya din, coma or comatose. Nakuha ninyo? Apo. So, kunyari, nagawalis-walis lang man na siya, Dok. Tapos bigla lang namon nakitaan nga natumba na siya. Syncope, di ba ni Dok? Magbilib ang doktor sa inyo. No, kunya itakbo niyo sa ospital. Dok, na syncope. Alam niya na agad yan. Bakit? Siyempre, pinag-aralan niya yan doktor yan Pero magtaka siya, ba't alam mo yung syncope? Tama? Pag coma kasi, alam natin agad coma, basta hindi na makagising, di ba? Pero mayroon silang pinagkaiba ng syncope. Ang syncope, biglaan. Ang coma, nagasakit na siya or severe injury. Yan. Para sa tong... nakagising pa ba yung classmate nyo? Yung babae? Di ba sabi nyo buhay siya? Gising siya or wala siyang malay? Buhay. Makaistorya. Ay wala siya na coma. So pag patay niya, diretso patay na. Atong babae. Pero buhay pa siya. Nakaistorya pa siya. Tapos, after sa to, patay na. So hindi siya nakagi. Yan. Gagi siya dire, pero because of severe injury. Nakuha niya? Yes. How about this death from asphyxia? Asphyxia naman, nadulaan ka sang ginhawa. Apo, ang imo nga agyanan sang imo nga ginhawa, amo na ang rason kung nga namatay ka. Ano yung mga yan? Anoxic death. Ano yung anoxic death na yan? Pag sinabi mo anoxic death, associated with the failure of the arterial blood to become normally saturated with oxygen. Nadulaan sang oxygen ang imo nga dugo.
Nakita ninyo, sa hospital ngayon, nilalagyan kayo kapag nagpapacheck up kayo. Tinitingnan kung ano yung oxygen level ninyo. Sa inyo naman mga babae at mga lalaki, mayroon din naman kayong mga smartwatch dyan. Makikita nyo dyan yung oxygen level ng inyong dugo. Diba? Yan. So kapag nag-drop yan siya at namatay ka, dahil wala ng oxygen yung dugo mo, matik anoxic death ang tawag dyan. Anemic anoxic death. Ano naman yan siya? Decreased capacity of the blood to carry oxygen. Ano naman yan siya? Hindi nakakaya ang imo nga dugo nga mag-carry sang oxygen. So ibig sabihin, anemic kasi na amo na nga hindi po pwede nga nubo kaayo ang pressure sang dugo mo. Hindi man nga pwede nga sobra-sobra man. Kaya nga man, maglupok gini, high blood, hypertension. Kapag ka naman kabaliktaran, anemic, hindi po na siya healthy. Para sa akon, hindi ko balaan kung anemic na ko hindi pa. Pero ang akon nga dugo, 80-60 lang. 90-70, among gitna. Oo. Hindi igid ko nakatungtong sa 110, wala. Ambot. Pero malipong ko kisa. Tang daw lain pamatsyag mo ha. Ang pamatsagan gali sa anemic kag ang high blood, pareho lang. So, magpakuan ko sila, BP, magpa-check ko sa akon nga blood pressure. Nubo-nubo ba? Magabalgid na sila. So, kaamo na nga kinanglan, nagatake ko sa ferrous. Opo. Kasi nga, amo man gid ang reseta sang doktor. Oo, kasi kung masyado nang mababa yan, guys, hindi na rin siya makaka-carry ng oxygen. Opo, ang tawag dyan is anemic anoxic death. Stagnant anoxic death. Ano naman yan siya? Kapag ikaw naman ay dehydrated dahil sa dengue. Naranasan mo na yan, sir? Yes, naranasan ko na din, muntik. Itong ginkuhaan ko sa dugo, itong na dengue ko, hindi na maggawas ang akon nga dugo. Dugay-dugay. Kaya nga man, lapot na kayo ang dugo mo. Wala na sang sakto nga fluid. Dehydrated ka na sila. Budlay gid no, kung madengge ka, careful. Hindi pa man uso, pero hindi na ka makiuso sa dengue. Budlay. Biskan piliton ko, kaya ako kung may sakit ko, magkaon gid ko. Pero, pag na dengue ka, punyeta, wala gid. Nang severe gid nga dengue, biskan ano pilit mo, hindi gid magsulod. Histotoxic anoxic death. Ano naman yan siya? Hindi, budlay nga mga terms, sir ba? Dali lang actually, kung mabasa mo na siya, dali na lang na siya. So, due to the failure of the cellular oxidative process, although the oxygen is delivered to the tissues, it cannot be utilized properly. Ano naman yan siya? Normal man daw. Kaya man daw sa dugo mo, hindi man daw sobra-sobra, hindi man daw kulang. Ang problema, hindi niya magamit properly ang imo nga oxygen. No, may problema kagyapon sa heart sila. Usually, cyanide and alcohol are common responsible for histotoxic anoxic death. Ano na siya? Ara na. Kompleto ka man. Normal man imo dugo, normal man oxygen. But because of nasobrahan mo na sang ilim nun, naga-heartburn ka, di ba? Sino nakatry? Kadalasan yan, babae ang naga-heartburn, nagapulak. No? Inom pa more. Inom na naman ka mamaya. Occasional drinker. Dyspneic phase. Ano naman yung phases ng asphyxial death? Ano naman yan siya? Symptoms are due to the lack of oxygen. Dyspneic phase ang tawag dyan. Yan. Again, if it is due to the lack of oxygen in the retention of the carbon dioxide in the body tissue, dyspneic phase ang tawag sa asphyxial death na yan. Kapag ka naman, stimulation of the central nervous system become by carbon dioxide, wala ka lagid sa oxygen niya. No? Ibig sabihin, puro na carbon dioxide ang ara sa lawas mo. Hindi ka na makatanggap ng oxygen. Anong ginagawa, guys? Akala yung mga naka-oxygen, actually guys, kunti na lang ang oxygen sa lawas na nila. Amo na nga ginamano-mano muna na butang sa oxygen ang iya nga lawas. Apneic phase. Wala budlay na. Paralysis of the respiratory center of the brain. Wala na. No? Breathing becomes shallow and gasping in the rate becomes slow till death and heart later
So, sir, kailangan talaga natin ng oxygen. Of course. Bakit? Gamit yan sa puso, gamit sa lungs, gamit man sa utak. Amo na siya nga, kung nasobrahan man ang utok mo sang hangin, mabuang ka man. Kung kulang man, mamatay ka man. Dapat sakto lang ang ibutang mo nga hangin sa utak mo. Amo na nga, hindi ka sige nga, kay masudlan ka sang hangin. Ha? Hindi ka magsige nga da. Classification of asphyxia. We have asphyxia by hanging. Nagbitay ka. Siyempre, wala na sang nabarahan na ang imo nga isopagos. Nabarahan ng imo nga ang imo nga air sac sang tali. No? Hanging. Strangulation. Nabakal. Ano yung strangulation? Nakuga. So kasagaran sila, ano naman na? I-press mo ang iya nga, ang iya nga, esophagus. Kadalasan din sa bata dyan, yung tinatawag nila na cord coil. So kaya yan, Sir Noyes, kaya iniiwasan po yan nila. Kaya kapag cord coil ka, usually, cesarean ka na talaga. No? Kay base, pagbutong sang imong pusod, makuga man ang bata sa sulod sang tiyan. No? Cord coil. Suffocation. Ano naman ang suffocation? Imbis na air, oxygen ang imo nga malanghap, no, lain nga hangin ang imo nga nakuha sang lawas mo. No. Kunyari, nagsulod ka sa isa ka kwarto nga puro sang utot. No, nagsulod. No, napsupukit ka. Or, nasobrahan ka sang usok ka, asukay, nasunog ang building. Suffocation. Ano naman yung isa? Wala na sang oxygen sa ilalong sang dagat, sa ilalong sang tubig. Nalunod ka naman. Asphyxia by submersion or drowning. Next, pressure on the chest. Amo na nga kasagaran guys, kapag madisgrasya ka, kag ang imo nga dughan ang una, nabangga sa poste, patay kagyapon sila due to asphyxia. Yan. Next, asphyxia by irrespirable gases. Ano naman yan siya? Carbon monoxide. Yan. Autopsy. Ano karon ang autopsy, sir? Basta ginabrihan ang lawas, autopsy na siya. Ginabrihan ang lawas, autopsy na siya. Mayara ko na istorya, nakalimut ko sa pangalan. Bidyan pinasubok, gin-confirm ko sa iya, kay Gaman. Dili siya nag-review sa Holy Child Yapon. Lipat ko sa pangalan niya, babae. Nagtrabaho siya dati sa NBI, kag sila nag-prepare sa autopsy. Amo gid daw, tuod gid daw, nga amo daw itong autopsy sa Pilipinas. Ang Pilipinas, kapag ari ang lawas ng tao, lawas ng tao, no? Malaman mo yan pag Pilipino ang nag-autopsy. Kasi daw, letter I, ang abre. Opo. Ang pag-abre sa lawas ng tao sa Pilipinas, letter I. Daw libro ba? Yan. Nakuha niya? Yes. Sa amin sa Amerika, letter Y. Yan. 1, 2, 3. Amo na siya ang pag-abre naman. Letter Y. Amerika, Pilipinas. Okay. Amerika. Ano na siya? Autopsy. So, a comprehensive study of a dead body performed by a trained physician employing recognized dissection, produced, and techniques. Apo. So, ano yan siya? Tinatawag din po siyang necropsy or abduction. Pag once, guys, na inabrihan na ang lawas, autopsy na lang siya. Sir, kung hindi nabrihan ang lawas, edi post-mortem examination lang. Pero pag autopsy na yan, inabrihan din ang lawas. Kaya nga, from Greek lahat yan. To see oneself, necropsy naman from the Greek, seeing a dead body.
So, ang tawag dyan, autopsy or necropsy. Ito yung mga kinds of autopsy natin. Una, we have hospital or non-official autopsy. Ano na siya? It is done on human body with the consent of the deceased person's relatives for the purpose of determining the cause of death, providing correlation of clinical diagnosis and clinical symptoms, determining the effectiveness of therapy, studying the natural course of disease process, or educating students and physicians. Ano na yan siya? So for educational purposes, no, at para malaman na din ang cause of death, matik yan siya, hospital or non-official autopsy yan siya. Kung kasali pati yung binibili ng mga medical students. So pag bumili po yan ng medical students ng bangkay, no, syempre, dapat nag-consent po yung tao. May nagbebenta pa rin, sir? Yes, para may mga nagbebenta pa rin ng katawan ng tao. Meron pa rin. Kapag ka naman medico-legal, guys, or official autopsy, ano naman yan siya? Siyempre, para malaman yung manner, yung cause, at saka time of death. Diyan malalaman. So, kadalasan po ito, guys, ginagawa lang po ang official autopsy kapag mayroon pong questionable death. So, kapag questionable po yung death, matik po yan, ito po ay official autopsy. Recovering, identifying, and preserving evidentiary materials, providing interpretation and correlation of facts and circumstances related to death, and providing factual, objective medical report for law enforcement, prosecution, and defense agencies, etc., etc. Kailan po kinakailangan ng autopsy? Kinakailangan po ang autopsy kapag mayroon pong violence na nangyari sa pagkamatay ng tao. Pero, sabi ko nga sa inyo, sa Pilipinas, depende. Kapag ito ay hindi pumayag ang pamilya, wala kang magagawa. Kailangan ng consent ng family. So kung walang consent, wala man. Ginagamit din kadalasan yan sa accidental death. Basta may movie na siya, guys, na nag-autopsy siya, yung Korean. Basta partner na sila sa prosecution, tapos siya, no, nag-autopsy na siya. Suicides. Para malaman kung talagang namatay ba siya sa suicide or patay na siya bago pa siya na ginlagay sa hangin. Yan. Sudden death of persons who are apparently in good health. Yan. Namatay lang siya, tapos malusog naman siya. No? Amo na nga, budlay nga mamatay ka nga wala sang rason, no? Hoy, namatay si ano, no? Wala man to bisyo, no? Wala namatay siya man. Budlay, di ba? Kaya kung ako napatay, patay na si Pablo Park. Aw, kusog man to manigarilyo. Palahubog man to. O, di balaan na tayo ang rason, baka namatay ka. Di kung healthy ka, hindi nila balaan kung nga namatay ka. No? Mistake in autopsy. Ayan siya. Negative autopsies. Tanan, ginhimo mo na, hindi mo gyapon mabalaan kung ano ang rason nga napatay siya. Na. Negative autopsies. Negligent autopsy. Naman, hindi mo nabalaan ang cause of death niya kasi mali ang procedure mo, nagkamali ka, wala kasing inungong knowledge, no, lack of foresight of the examiner. Negligent autopsy. Yung negative autopsies, guys, wala talaga. Hindi gid mabalaan kung nga napatay siya. No, may mga amo sila nga cases, may ara. No, may mga amo sila nga cases, may ara. Anong pinagkaiba nila? Basic lang. Pag ito po ay autopsy, ginabrihan. Postmortem examination, external lang. External, postmortem examination. Autopsy, internal examination. Yun lang naman ang pinagkaiba nila. Wala na. Stages of postmortem examination. Unang-una, tanawa ang surrounding, ang iyang clothing, kag iyang body. Sunod, i-examine mo na ang body surface. Kasali na po yung kanyang position and approximate time of death. Yan lang naman.
necropsy report. Sa necropsy report naman, ano naman yan siya? Katulad lang din po yan siya ng autopsy report. Huwag kayong malito ha, pareho lang po yan siya. Necropsy and autopsy report, that is same. Same lang po yan sila. Okay? Sir, ano pong klase ng ebidensya ang autopsy report, sir? A. Scientific evidence. B. Documentary evidence. Ano? B. Bakit? Kasi report na siya. Pag autopsy lang, not scientific evidence, medical evidence. Next. Wounds. Wounds na tayo. Kunti na lang. Wounds. Severity, as to severity, classification of wounds as to severity, we have mortal wound, nakakamatay na sugat, non-mortal wound, hindi nakakamatay ng sugat. Kung sa ilonggo pa, layo sa bituka. Apo, yan siya. Pag ito ay sugat na layo sa bituka, matik, non-mortal wound. Okay? Kalimutan ko pala to. Sorry. Ito pala yung nakalimutan ko. Opo. Open wounds or instrument use. Yan, that is lapis. Wait lang And that is laceration. Next, abrasion. Puncture. Laceration. Anong laceration? Lapis yan siya. Wait. Ano to? Produced by blunt object. Sa ilonggo, nabuka. Or, sige. Anong kadalasan yan? Hammer. Baseball bat. Etc. Basta tiga. Okay, nakuha natin. Tiga, kag. Tiga. Abrasion. Produced by blunt object. Blunt. Rough, sorry. Ibig sabihin yan, gas. Grazes. Or, gas. Sunod, punctured. Produced by, Sharp din ang incision. Sharp edge object. Pointed, punctured. Tuslok. So, ibig sabihin, kadalasan yan, ice pick. Dagom. Nawa? Yan. Next. Incision. Produced by sharp edge object. Nahiwa. Dalasan yan, kitchen knife.
Okay? Pag dako na siya guys, hakwon na siya. Pag dako na kad kayo ng binangon na gid, palakol na gid, hakwon, pero part pa rin siya ng incision. Hakwon ng abrigid tanan. Dako-dako gid ang iyong mga pilas, hakwon. Nga. Stop. Combination of punctured and incision. Ibig sabihin, sharp edge and sharp pointed. Kasagaran sila ay buno. Of course. Kaya kung I speak lang guys, pointed lang talaga siya. Kung buno abe, matik, pointed na siya, mahak ka pa. Ma-incision ka pa. And that is open wounds. Yeah. Next. Closed wounds. Kung may open wounds, siyempre may closed wounds din. Sprain. Nagbutod, kung sa Ilocano. Ano kanina sa Ilong kuman? Nagbiring. Ay, hindi mo. Nabiringan. Ano na siya. Pero, wound pala yan, sir. Yes. Hindi nabiring, Hindi. Hindi, lagi ang cramps na. Kung sa Ilocano, naligos ba? Natipalo. Wiset. Buti-budlay ba? Na, for example, basketball, kasagaran ng, pagkakuan mo, Okay, sprain. The tearing of tendons. Sa sulod, balaan nyo tong manok, tong puti nga bukog niya, tong ginakaon mo bala. Kay pobre ta, kaunon tatanan. No, kung pwede pati bukog kaunon ta mo. Diba? Tong manok, tong puti niya, tong nang humok, amo to ang magisi. Hindi mo man kinahanglan na siya ma-open gate, pero dito sa sulod, na nagisi na siya. Na nang kasagaran na, natipalok ka, nag-basketball, na tawag sila sprain. Simple fracture. Ano naman yan siya? Ano pinagkaiba ng fracture sa dislocation? Ang dislocation, na-disalign lang siya. No, kadalasan yan siya sa joints. Tama? Ang ari mo, nalakat na dre, ang ari, dito na. Dito, are, imbis na diri mag-fall, dito na sa pikas. Dislocate. Sulpo, part. Basta hindi lang nabuka ang bukog. Kung ang bukog nagbuka, may ara na gid sang tinatawag na line of fracture yun. No? Pero align pa rin yung bukog. Kunyari, ari yung bukog straight, may ara siya sang crack. May ara siya sang buka. Matic fracture. Dislocation, alignment. Ang alignment niya, displaced na. Yan. Pare, misadri ang fall, dito na sa pikas. Misya mo na, dito na sa pikas. Nakuha niya? Pare, dito na, ang tawag sila, dislocation. Hindi ka na mabudlayan. Ano to, part? Ganun lang. Kaya mo, no? Daw manok ka, grabe yung manok, no? Tapos, kuyaw ang manok gali, no? Kaya magtanaw dire, kaya pa dire. Dire man mata niya, oh. No. Nami gali ko ang mata nato nara diri, no? Mata naton para diri, oh.
Manilip ka, mulang na oh. Kumatawaran din. Concussion. Tinatawag yan na cerebral concussion. Ano siya? That is, sa brain lang na siya, guys. No, tawag sila dyan is internal hemorrhage at saka laceration of organs. Yan. Concussion. Yan. Ayun, kulang na naman. Sorry, wait lang. Ito na naman siya. Yan. Coup! That's not coup. Country coup. Hindi. Coup. Oo, kasi ko-dita, di ba? O, ku-dita, hindi ku-op-di-itat. Hindi ganon. Di ba? Ku-injury yan siya. Yan. At the site. Okay? At the opposite site. Sunod. At the site and at the opposite site. Okay, next. Ano yan siya? Sinumbag mo ang iya nga dalunggan sa wala, nagdugo ang wala niya nga dalunggan. Ko, injury. Kontre ko. Sinumbag mo ang left niya nga talinga, sa right, nagdugo ang talinga. At the opposite side. Nakala niya? Ko, kontre ko. Sinumbag mo ang iya nga talinga sa left, nagdugo dire, nagdugo pagid sa pikas. Tama? Lucus minores resistancia. Sorry. Long spelling. Some areas offering the least resistance to the force applied. Tama? Ano na siya? Sinumbag mo talinga niya sa left, nagdugo dire, dugo pagid baba niya. Na. So, and any other parts of the body. Nakana niya? Yes po. Ano naman extensive injury? Sobra na severe. Greater area of the body beyond the site of the application. Pag sumbag mo sa talinga niya, tanggal pa nga niya. Amo. Grabe nga impact pa no? Na extensive injury. Wala na. Special type of wounds. We have defense wound. Siyempre, kasagaran sa defense wound kay forearms, palms. Kay reaction sang tao, basta mo sina, amagid na. Diba? Dira mo na gamiton itong mga dip tack mo. Fighting stance. Sa allowance. That is defense. Amo na nga ang tao man, kung hambal niya, bula pre. Di ba amo na? Kay tungod, ginaprotektahan gid daton, ulo gid ginaprotektahan. Tama? Yes. Pattern. Kunyari ito, ibunal ko sa iya, sample dire sa nawong niya. Nagmarka ang microphone sa iya nga itsura. Ang tawag sila? Pattern. Tubo. Yun, bunalan mo siya sa tubo. Nagpilit ang lawas mo sa tubo. Joke. Hindi ah. Nagpilit ang itsura sa tubo sa lawas mo. Tap. Okay? Nadisgrasya ka. No? Tapos, naglupad ka. No? Dito pagid sa karatula sa London Lodge. Nagpilit. Nagpilit ang lamot. London Lodge. Self-inflicted wound. Yeah. Wound produced by oneself when one has no intention to end his life. Mga babae. Mga ganyan-ganyan nyo, oh. Puta, kung makakita ko sa kamo sila nga nagalaslas ka babae, taga-ay sa kutsilyo, areo, gamay na. Tanawa, untatan niya na. Okay? That is self-inflicted. Deep
closed wounds. Fetish. Ano naman yan siya? Yan, mga puti nga mga tao. Sensitive ang skin, no? These are minute pinpoint circumscribed extravasation of blood in the subcutaneous tissues or underneath the mucous membrane. Kasagaran amo sina sa mga panit sa mga puti nga tao, sa mata, no, sa bibig. Opo. Ano pa yan siya? Mga almoranas, kasali po dyan. Yan. Contusion. Ano naman po ang contusion? Bruises. Pasa. Hematoma naman, blood cyst. Nagbalay ang dugo sa imo nga lawas. Parte sang lawas. Contusion, nagpasa. Oo. Part, may black eye ang kwan mo? Ang kabot mo, black eye nga. Paano naka-black eye? Ang black eye, direo. Sa mata, hindi sa kamot. May black eye siya sa kamot. Anong black eye sa kamot? The term is contusion or bruise. Kapag ka naman nagbalay na gitang dugo, that is hematoma or blood cyst. Apo. Okay tayo. Interview na tayo. Yes! Gamay na lang. Matapos na gid naton. Interview. Ang interview, biskan ano ang inyang definition, guys. Ang titignan mo dyan, hindi yung definition. Ang titignan mo kung sinong tinatanong. Biskan pa, ibutang niya dira ang definition ni interrogation. Skillful and scientific questioning of a particular person. No, example, ibutang niya dira. Ang tanawon mo sa board exam kung sino ang ginapamangkot. Kung ang witness ang ginapamangkot, interview. W, witness. Interview, W, witness. Kung ang ginapamangkot, suspect, interrogation. So, lumabas ba yan last time, sir? Of course. Ang answer niya, ang question is, what is the skillful questioning? Skillful and scientific questioning of a witness. Kay tungod ang minimorize niya, skillful, scientific, ang ginanswer niya, interrogation. Hindi nga. Ang tinatarget natin dito, kung sino ang iyong tinatanong. Kung sino ang tinatanong mo, yun ang hahanapin mo sa exam. Pag witness po yan, interview. Pag interrogation po yan, suspect. Alangan naman, itong nag-thesis ka mo, alangan naman, mag-interrogate, tas ang respondent part. Diba? Anong term? Mag-interview ng witness, ng respondent. Kasi wala naman po silang kinalaman sa crime. So ito naman yung isa na naman na babantayan nyo. If the questioning is to the person who has participation, alleged participation to the commission of an offense, o iniba niya na, sir. Hindi na po suspect at saka witness ang tinanong niya. Matek, anong sagot? May participation daw, alleged participation. Anong gamitin? Interrogation. May participation sa commission of the offense. Okay po? Pag tinanong naman, it is the questioning of a person who has knowledge of the crime. Interview. Kasi hindi naman niya tinanong doon kung may participation siya or whatever. Again, huwag niyong titignan ang definition. Ang titignan niyo kung sino yung tinatanong. Please, interview W, witness. Okay. Sir, the questioning of the victim. Answer. It is the questioning of the victim. Interview, bakit? Si victim mismo, witness man din. Yes. Mayroon tayo dalawang overarching goals of interview. We have gathering information and also obtain confession. Yun lang naman. No? Yun lang naman yung kanya, yun naman yung gusto mo at saka purpose mo sa interview. Yan. Opo. Ngayon, may mga models yan. Meron tayo tinatawag na adversarial model at saka information gathering model. Yan. Fact-finding po, pag information gathering, adversarial naman po kapag ito naman po ay for confession purposes. General lang po to general hindi pa tayo pumupunta dun sa witness talaga. General lang. Yan.
Ito naman po yung mga ginagamit ninyo. Yan, interview techniques. We have rapport-based interview. Yan. So, ano yan siya? Pag rapport-based interview yan siya, makikipagplastikan ka ba?